Bistado na ng DepEd. 16 na paaralan nakitaan ng recruitment sa CPP, NPA, NDF. Oh my God, this is not good. Okay, so pag-usapan natin yan ngayon mga kotsero. Pero bago natin gawin yan, tayo muna ay magsha-shoutout sa mga ibigan natin sa Sendwave. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas sa pamamagitan po ni Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app, i-register inyong bank account details, at pwede na po kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko, at sa iba't ibang mga pawn shops din dito sa bansa. At pwede na po kayong magpadala, lalong-lalo na kapag ginamit naman po ang ating Coach Jarrett na promo code, may karagdagan pa po kayong makukuha ng $20. Not only that, wala pa pong remittance fees. Yung po ang pinakamaganda dyan, mga kotsero. Kaya kotsero, gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Okay, eto na guys. 16 mga kotsero ang nahulihan. Nabisto na merong recruitment ng CPP, NPA, NDF sa loob mismo ng mga paaralan. My goodness. Ito na. Basahin natin yung balita. September 5, kahapon po ito. Pero, yun, tuloy pa rin natin kasi may mga nag-react ngayong araw na to. DepEd insists information on alleged NPA recruitment in 16 schools has basis. Oh my God, nakakatakot naman to. 16 talaga na schools nagre-recruit ang NPA? My goodness. The information on Metro Manila schools allegedly engaged in New People's Army recruitment has basis and has vetted by the country's intelligence agency. The DepEd insisted on Tuesday, kahapon ho ito. Pero pag-usapan natin ngayon. Okay, ano ba nangyari daw? Sa Senate hearing tungkol sa budget ng ating Vice Presidente, sinabi ni Yusek Michael Powa that there is NPA recruitment in 16 schools in the National Capital Region to justify the DepEd's 150 million confidential fund request for the next year. Oh my God. Takot naman. Vice President and Education Secretary Sara Duterte has said that there is a need for confidential funds in the DepEd because basic education is intertwined with national security. Totoo naman, mga kotsero. Lalo na kung ang usapan natin dito ay yung mga bata ang nire-recruit sa CPP, NPA. My goodness naman to. Powa said that he could not reveal the names of the schools due to the sensitive nature of the issue. Totoo naman, di naman talaga pwede ilabas yan. Buti na lang. Adding that the information was vetted by NICA, National Intelligence Coordinating Agency. We have no specific information at the moment as to when these activities started. As mentioned, this is an ongoing operation and we are getting as much info as we can. We are addressing the issue with the relevant law enforcement agencies and crafting awareness programs for our learners. Oh my God! Ay, my goodness. Nakakatakot naman to. 16 schools pa sa Manila. Panoorin natin yung balita, mga kotsero. Tila resibo ng confidential funds ng DepEd ang mga eskwelahan daw kung saan may recruitment ng NPA. Hamon naman sa DepEd ng isang grupo maglabas ng listahan para magkaalaman. Wow. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. 16 na pampublikong paaralan sa Metro Manila ang sangkot di umano sa pag-recruit ng New People's Army o NPA. Ayon yan mismo sa Department of Education na sinigundahan pa raw ng National Intelligence Coordinating Agency. Ito raw ang dahilan kung bakit humihingi ang DepEd ng 150 million pesos na confidential fund para sa 2024. Ito po yung mga talagang mga threats that are present in our schools.
that affect our learners, our teachers, non-teaching personnel. Kaya po tayo nagmungkahi ng confidential funds, Your Honor. Hindi direktang sinabi ng DepEd kung pinasusurveillance nila ang mga eskwelahan kaya nila nakuha ang impormasyon. Pero para kay Senator Risa Ontiveros, hindi dapat dinadamay ang mga estudyante sa surveillance ng DepEd. Muli ring iginiit ng senadora na walang dapat na confidential funds ng Education Department. Sino ang mismong mangongolekta at nagko-conduct ng surveillance sa mga paaralan? Let's set our priorities straight and ensure that not a single peso in public funds is wasted on vague and or counterproductive measures. Yes, protector. Hamon naman ng grupong Alliance of Concerned Teachers sa DepEd, ilabas ang listahan ng mga sinasabi nilang paaralan na pinasok ng mga komunista. Never at hindi gagawin ng teachers na ang mga estudyante niya ay wag nang pumunta sa sa paaralan at umawak na lamang ng armas. Nagtataka tayo saan kinukuha ng gobyerno yung ganung datos ng pagre-recruit. Naniniwala naman ang Teachers Dignity Coalition na hindi hahayaan ng mga guro na humawak ng armas sa mga estudyante. Hindi pa rin naman automatic, no? Kapag yung bata ay nagbasa ng Mao Zedong o nagbasa ng Lenin o nagbasa ng Marx, no? Hindi pa naman automatic na siya ay nire-recruit. Ang eskwelahan po ay isang malaya, no, na lugar, no, kung saan pwedeng pag-aralan ang lahat-lahat. Nagpulong din ngayong araw sa Senado ang Select Oversight Committee on Intelligence and Confidential Funds. Ito ay para pag-aralan kung paano ginagamit ang confidential funds na ibinigay sa ilang ahensya ng gobyerno simula nung nakaraang taon. Ayon kay Senate President Mig Zubiri, kabilang sa mga aaralin nila ang confidential funds na binigay sa mga opisina ng Pangulo at Pangalawang Pangulo. Ayon pa kay Senate President Zubiri, nagsumiti na ng detalyadong report ang lahat ng ahensyang binigyan ng confidential funds simula nung nakaraang taon. Ang naturang report daw ang aaralin ng Oversight Committee para malaman kung paano ginamit ang naturang confidential funds. We will have to review it all. Then we have to come up with a report. Tama ba pang gastos nila dito? Dapat ba tanggalin dito sa kanila? Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Ayun, mga kotsero. So, may intelligence na naman. 'Di ba sa loob ng Senado may mga diyan, may mga tao ng CPP, NPA, NDF. Anyway, mamaya pag-usapan natin. Ito, yung sinabi ng tawag dito, ACT teachers, syempre. Magre-react ang ACT teachers dito, syempre mga tao nila 'to eh. Never at hindi gagawin ng mga teachers na ang mga estudyante niya ay wag na pumunta sa paaralan at humawak na lamang ng armas. Nagtataka tayo saan kinukuha ng gobyerno yung ganong datos ng pagre-recruit. Gusto nyo sagutin natin ang tanong na yan? Try natin sagutin yan. Dito oh. Kasi may history na kayo eh, yung sa lugpungan. Ayan oh. Sa lugpungan, students turned NPA, other personalities yield as East Mincom pursue CTG remnants. Ayan. Mga bata lahat yan. Hindi, di lang pala mga bata, may mga matatanda din. Ayan. Pero may mga bata, ayun, no? Dalawa. Oh. Ay, my goodness. The surrenderies are composed of 13 former students of Salugpungan. Basta yan, Salugpungan, haba eh. Who became CTG members. 2 former teachers of the same school. 8 regular members ng mga militanteng grupo. 6 milisyang bayan members. 4 komiteng revolusyonaryo sa munisipalidad personalities. At 168 komiteng revolusyonaryo sa barangay. And 7 UCCP Haran Bakwit. Oh, see? Ay, my goodness, yung UCCP Haran, mga kotsero, yan yung kumidnap ng mga talaingod ng mga batang IP, Indigenous Peoples. Tapos dinala sa Cebu. Tapos dinala doon sa San Carlos Seminary yata yun. O University. Tapos sinuturuan nila ng kung paano maging NPA. Ayun na ebidensya niyan. Pero ito, sa probinsya to.
So ngayon, ang sinasabi, merong 16 sa Metro Manila. Ay, grabe kayo. Si ACT Teachers in denial, syempre. Kasi mga kadugo nila yan eh. Tapos meron sinabi dito yung isa, si Teachers Dignity Coalition ba yun? Ayan, Benjo Basas. Ano sabi niya? Hindi naman do automatic yung kapag nagturo ka ng Mao Zedong, Lenin o Marx, magiging terorista na agad yung bata. Totoo naman, hindi naman talaga automatic yun. Pero, wag din natin i-deny na meron pala talagang recruitment na nagaganap. May recruitment pala talagang nagaganap. So, binubola nyo kaming lahat. Iba naman yung pagtuturo ng komunismo, which is, by the way, it's not wrong. Hindi po illegal ang pagtuturo ng komunismo. Because communism is just a political theory. Political theory yan. Walang problema dyan. Parang nag-aral ka lang din ng demokrasya. Parang nag-aral ka lang din, yung komunismo. Pag nag-aral ka ng komunismo, para ka lang nag-aral din ng demokrasya. Ganun lang din yan. Pero ang masama, mga kotsero, kapag ginagamit mo yung pagtuturo ng komunismo para mag-recruit, hindi naman issue dito yung pag-aaral ng komunismo. Ang issue dito ay yung pagre-recruit. So mali ang sinasabi nitong Benjo Basas na to. Bakit hindi mo sagutin, Benjo Basas, yung issue ng pagre-recruit? Oh my goodness. Tapos ito pa, dumagdag pa to si Risa Ontiveros. So pinakita na to kanina sa dun sa isang balita ng News 5. Pero ulitin ko lang kasi I want to highlight something. Children are never legitimate targets for spying. I support the DepEd's goal of making our places of learning safe. However, government efforts should not trample on the rights of our innocent and vulnerable students, teachers, parents, and school personnel. Hindi dapat madamay ang mga estudyante sa surveillance laban sa mga abusado at kriminal. Ayon mismo kay VP Duterte noong hearing, ang target ng surveillance operations ay learners and our teaching and non-teaching DepEd personnel. This raises a lot of alarming questions. Sino ang mismong mangongolekta at nagko-conduct ng surveillance sa mga paaralan? May mga guro ba o principal na isasali sa surveillance activities? Bakit hindi? I wish to remind the DepEd that the government has the primordial... Bakit hindi? Bakit hindi, Risa Ontiveros? Yung mga teacher at saka mga principal lang humahawak sa mga anak namin habang hindi namin sila nakikita. So bakit hindi sila pwedeng imbestigahan? Kung ang anak ko, pinagkakatiwala ko ng more than 8 hours a day sa mga guro at sa mga principal, they have a responsibility to make sure that my child is safe, number 1, within the property of their schools. Number 2, is being taught the right things. And they're not being involved in things that are subversive. Bakit hindi, Risa Ontiveros? Tuloy nga natin. Nagmukulo dugo eh. Duty of fostering an environment of freedom and dignity for our young students based on both local and international laws. Keeping our children safe includes keeping them away from the potential abuse associated with state surveillance. Hayaan nating matuto ang kabataan nang walang pag-aalinlangan kung sila ba ay tinitiktikan. As chair of the Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, there should be greater transparency on the scope and extent of these surveillance operations, especially if they are poised to infringe on the special protections and rights held by children. I reiterate my call to reallocate the DepEd's proposed confidential budget of 150 million pesos, which is larger
than the proposed 101 million pesos confidential budget of the Department of National Defense, and for DepEd to focus on fulfilling its basic mandate of providing accessible, equitable, and quality basic education. Hanggang ngayon, hindi malinaw kung paano gagamitin ng DepEd ang napakalaki na confidential budget na ito, na mas malaki pa sa confidential fund ng mismong DND. Let's set our priorities straight and ensure that not a single peso in public funds is wasted on vague and or counterproductive measures. Sasagutin ko ngayon to si Rizon. Naunahan ko na kanina eh. Medyo na-trigger kasi ako nung sinabing, bakit bawal ba tiktikan ng mga guro natin, ng mga principal natin? Bakit hindi? Sila yung responsible adults dapat dyan eh. Hindi dapat sila nang aakit ng mga bata na sumali sa mga grupo na hindi nadadalhin sila sa bundok. Natuturuan sila maging komunista. Hindi lang komunista eh. Tuturuan sila maging terorista. Bakit hindi sila dapat imbestigahan? Exempted ba? Bakit sila kailangan i-exempt? Eh alam naman natin mga kutsero na nailabas na ang isang grupo ng mga guro na tinatawag nilang Kaguma konektado sa NPA. Ito kay Bulat-Lato mismo. Fronto ng NPA. Kaguma. Educators as revolutionaries. What the F are you talking about? What the heck are you smoking? Educators are educators. Ang mga guro ay para sa pagtuturo. Hindi sila para maging revolusyonaryo. Ay, baliw. In fact, imagine naka 33 anniversary pa sila dito. 33 years. Ano sinasabi? Ano sinasabi nitong Kaguma? CPP, NPA, NDF to ah. Viva CPP, NPA, NDF. Long live CPP, long live the NPA, long live the NDF. Mga teacher yan. Ayan o, katipunan ng mga gurong makabayan. Kaguma. So hindi pwede? Kung ayaw naming mga mamamayang Pilipino na merong miyembro ng mga Kaguma na nasa mga paaralan natin. Bawal? Risa Ontiveros? Alam nyo mga kutsero, nililito na to ni Risa Ontiveros kung ano talaga yung issue. Ang issue kasi dito mga kutsero is not just, hindi lang po kasi problema sa Pilipinas, yung education, yung pagtuturo, hindi lang po kasi yun ang problema natin dito sa bansa. Isa rin po sa problema natin sa bansa ay kung ano yung tinuturo at kung saan sila hinihikayat. Ito mga bata, saan sila hinihikayat ng mga guro. Ito na nga eh. 16 na paaralan ang pinasok na ng NPA for recruitment. What the F? What are you going to do as the state? How are you going to protect our children? What the F are you talking about, Risa Ontiveros? Paano nyo pa protektahan ang anak namin? Kung nandyan yan sa loob, natural, teacher, halimbawa, miyembro ng Kaguma, nasa loob ng mga paaralan, haharap sa mga bata, i-scan niya yung mga bata, yung mga kabataan, titignan niya kung sino yung pinakamatalino, pinakamaimpluwensya, liligawan, tututukan, liligawan para isali sa CPP, NPA, tapos yan ang dadalhin sa bundok. Sa loob ng paaralan mismo nangyayari. Tapos sasabihin mo, focus tayo sa tunay na mandate ng DepEd. Oo, kasama sa mandato ng DepEd ang magturo. Pero nandiyan din na siguruhin na yung mga anak namin ay secure.
At kung kailangan tiktikan ang mga guro na konektado sa CPP, NPA, NDF, kasi hodang teacher sila, kasi hodang principal sila, tiktikan at hulihin. Natatakot kayo para sa mga bata? Hindi naman huhulihin yung mga bata. Bata nga eh. Bata eh. Ba't huhulihin yung bata? Hindi mo naman pwedeng ikulong yung below the age of majority. Sakit nyo sa bangs? Hindi talaga kaya kaya hindi umuusad tong Pilipinas dahil sa mga taong katulad ni Risa Ontiveros eh. Nangyayari na nga. Ayan proud pa sila Mindanao pa to partida. Ilang mga estudyante ang kinuha diyan. Sa 13 na dating estudyante ng salugpungan. Ano pa? 2 former teachers nung paaralan na yon kasama. Naging NPA na. Tapos proud pa yung Kaguma. Ayan proud sila. Ayan. Kailan to? March 28. Kailan kaya to? 2022 kaya to? 2023 o noon pa? Wala nakasulat. The date. Basta March 22. Yun ang sinasabi. Hindi nga sila nahihiya sa history nila Starting out as a legal organization of prominent college and lower school educators, Kaguma was outlawed. Bakit? Kasi dinadala nyo sa bundok yung mga bata. To go underground upon declaration of martial law, many of its members joined the NPA. While others engaged in clandestine resistance work in urban centers, thereby contributing significantly to the fall of the Marcos dictatorship, etc., etc. Kaguma counts more than 1,000 members according to Kagari. Considering that Kaguma almost vanished during the period of disorientation, he says, we can say that Kaguma is now recovered greatly. Nakabawi na raw yung Kaguma simula 1992. Proud pa sila The revolutionary teachers movement is here again. What the F are you smoking? We don't want revolutionary teachers. Ayaw namin yan. Ayaw namin yan. Ang gusto namin yung teacher magturo lang. Ayaw namin na dadalhin nyo pa yung mga anak namin sa bundok. Hindi nila kailangan yan. Ang kailangan ng mga anak namin, proteksyonan sila laban sa mga taong katulad nitong Kaguma. Yun ang kailangan namin, Risa Ontiveros. Ano yun? Yan, Risa Ontiveros. Medyo na-trigger ako dito Buisit ako Sensya na guys. Pero gigil Sino ba talaga pinoproteksyonan nyo? Taong bayan o interest nyo? Tigil nyo yan. Get help. Stop it. Get help. My goodness. Nakakabuisit. Identified na mga kotsero, 16 na paaralan sa Pilipinas ang merong infiltration ng CPP, NPA, NDF. At may ongoing mga recruitments sa mga kabataan para dalhin sa bundok. 16 sa Metro Manila. Tapos sasabihin ni Risa Ontiveros, huwag natin pakialaman. Ang mga guro dapat nagtuturo lang. Ang mga principal dapat na bla 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 bla. Sakit nyo sa bangs. Sakit nyo sa bangs. Sakit nyo sa bangs. Paano uunlad ang Pilipinas niyan? Kung bawat effort para ayusin ang Pilipinas, para ayusin ang sistema ng bansa, ay mayroong mga katulad ng Risa Ontiveros, may mga katulad ng mga Makabayan Black na sisira, magdiderail sa mga mabubuting plano para sa Pilipinas.
Walang asenso talaga kung magpapatuloy yan. Kaya nga dapat hindi na binoboto to mga to eh. Ewan ko ba't may mabuboto pa dyan sa mga yan eh. Anyway mga kutsero, hanggang dito lang po muna tayo bago pa patuloy na ma-trigger, no? Pero bago na tayo matapos mga kutsero, siguruhin nyo po na kayo ay nakasubscribe sa Coach Jarrett YouTube channel at kayo rin po ay nakafollow sa ating Facebook page na Coach Jarrett, and paki-like at share na rin po itong video na to, lalo na po kung nagustuhan nyo po siya. And I will see all of you in our next Coach Jarrett Live. Right, so bye everyone. See you next time. Bye!